Ano ba ang ibig sabihin talaga ng OG? OG kasi napaka ano yan, sensitibo at komplikadong letra. Okay. Kasi dyan sa pagiging OG, sobrang daming nagbuwis. At syempre, nagsakripisyo para makuha nila yung tinatawag nila na titulo sa pagiging OG. Unlike ngayon kasi sa generation natin, sobrang dami na mga kabataan na naglalagay sila ng OG. And then, marami din ang mga bagong OG lang. And then, kasi doon mo malalaman kung bago ba yung membrong gangster ba to o luma na ba. Kasi doon mo malalaman eh. Kasi sa ngayon, ang interpretasyon ng mga kabataan sa OG is parang boss. Siya yung masusunod. So gusto nila pag OG sila, nandun agad yung respeto. Akala ng mga kabataan, pag nagkaroon ka ng OG sa pangalan, makukuha mo ng respeto ng ibang tao. Maaaring sa ibang kabataan na walang alam sa gang, hindi nila alam yung ibig sabihin ng OG, na parang pag nakita, uy, tangina, OG yan. May OG sa pangalan yan. So sa kanila, ano yun, privilege sa kanila yan, pero hindi nila alam yung OG at yung mga homies na nagbuwis ng buhay hanggang ngayon na nasa loob, they're doing their time. And syempre sa mga nandito ngayon sa Laya, yung titulo na is napaka-komplikado. Maraming ako hindi kami nagki-claim ng OG. Even though may mga, yun nga, nabanggit ko may mga tumatawag sa amin, pero yung iba na nakikita namin, ako hindi kasi ako pala pala reaction sa mga nababasa ko and shit. Kumbaga sinasarili ko. Pero ang nakikita ko ngayon sa mga bataan is masyado nila naaabuso yung salitang OG. Ginagamit nila sa hindi maganda. So para sa akin, ang OG is dapat meron ka nito at meron ka nito. Kasi unang-una, utak, dahil kailangan, alam mo dapat kung anong dapat ituro sa mga nasasakupan mo. Dahil OG ka nga eh. So may position ka, may boses ka. So gagamitin mo yung boses mo sa paraan na makikinig sa yung mga homies mo. And at the same time, hindi mapapahamak yung mga yan. Kumbaga sa bahay, ikaw yung tatay. Okay. Responsibilidad mo yung mga homies mo. Exactly. Yun yung pinaka simplest term or para explanation para may unawaan ng mga kabataan na tatay ka. So kung may anak kang pasaway, hindi mo pwedeng turuan niya na sige, mambanat ka dun. Okay. Sige, gulpihin mo yung ganito. Kasi malalaman mo ang OG kung hilaw. Sa amin kasi may mga tinatawag natin na hinog at may mga hilaw. Yung mga hilaw na OG kuno, mga away lang hahanap. Yung parang gusto kasi sila yung walang tinatawag natin dito appreciation sa ibang mga literal na OGs na parang akala nila na pag gumawa sila ng ingay na pangbabanat, panggugulpe, manakit ng ibang gang is ikakatapang nila yun. Hindi. Siguro dati kasi dati talaga ganun eh. Kaso yun nga, new generation, ina-adapt nila kung ano yung mga akala nila noon na tama. Kaya totoo yung sinasabi nila na kung ano yung nakikita ng mga bata sa matatanda, ginagaya ng mga bata yan. So, yung mga nakita nila sa amin noon na walang guidance, so ginagawa nila parang, gusto mo magpakilala, parang namin to, mambabanat kami, para umingay kami, parang, uy, tangina, pero hindi nila alam na maraming nagsasuffer dyan. Unang-una, pamilya mo. Kasi, siya eh, parang gusto na lang maging OG na parang, tangina, sige, mambanat ka. At syempre, number one na naman dyan, babae. Dahil pag OG ka daw, lapitin ka ng mga chikas, which is privilege yun eh. Pero kung hilaw ka na OG, yung OG mo, nagtitulo mo lang yan, pero magdadala dyan kung ano ka at sino yung pagkatao mo. Dahil kung ikaw, kahit may titulo ka na OG, pero hindi mo alam kung paano pangalagaan yung nasasakupan mo, hindi mo alam kung paano ituwid yung mga homeboys mo, at hindi mo alam kung paano turuan ng tama yung mga homeboys mo, hindi mo masasabing OG ka. Simon. Gangster ka, oo. Pero kung doon pa lang yun eh. Kumbaga parang pundasyon. Ano bang pagkakaintindi mo sa gangster? Parang original gangster. Ang sarap pakinggan, OG, what's up OG? Pero alam mo ba ang ibig sabihin ng OG? Alam mo ba ang ibig sabihin ng gangster? Hindi siya about away. Hindi siya about payabangan. Hindi siya about
angasan, sino pinakamalakas, sino yung pinakamatapang, sino marami na patay. It's not about that shit. Ang pagiging gangster, kung paano ka mag-isip at paano ka makakatulong sa komunidad mo. Dahil given na yun, masasama na tingin ng mga, ng mga tao sa atin. So, itong ginagawa namin is just to prove na iba na ang generation ngayon. Na marami na nagbago. Kaso, dahil sa mga chikiting na to, mga hilaw, kung tawagin, sila ang nagpapakita ng rason para iwasan or magkaroon ng diskriminasyon yung mga gangster dahil gagawa sila ng gulo. Akala nila kasi cool. Oo, pag-uusapan ka na tangina, si ganto binira sa ganto. Oo, matapang astig. Pero what happened? After nung nangyaring yun, pag-uusapan ka ba araw-araw? Hindi, lilipas din yan. Pag nasa loob ka, masakit, sorry, yun ang sasabihin. Pero yun yung masakit na katotohanan. Gustuin ka man namin, dalawin araw-araw. You did that for the barrio, we appreciate it. Habang buhay na, pagmamahal at respeto at syempre, pride natin yan. Pero syempre sa ngayon sa generation, kung makikita mo, let's say for example, meron kang bata na may potensyal, masunurin, may respeto, sumusunod sa'yo. Hindi mo ginaid, napaaway, naputukan. Kung hindi ka, sabihin natin yung OG or pinuno na karapat dapat mamuno, ikaw yung magkakaroon ng responsibilidad dyan. Dahil pag namatayan or napuruhan yan, ano sasabihin sa'yo na magulang? Diba? Hindi yung pwede na pag napatay na or sabihin natin may nangyari sa homeboy mo, OG ka nga eh. Kaya dun lumalabas yung mga hilaw na, oh tol, laban natin sa ganito, oh tara, bawi tayo. Fuck that shit. Kung gusto nyo bumawi, kailangan isipin nyo muna din kung ano yung mga consequences. Diba? Hindi naman, kumbaga hindi natin maalis yan dahil gangster nga tayo eh. Kung ano yung pinaglalaban natin, yun ay paglalaban natin. Pero syempre isipin pa rin natin yung in the long run. Kaya ang pagiging OG is dapat nasa puso mo yan at nasa utak mo yan. Maging balance eh. Di ba pare? Parang hindi... Ang pagiging OG talaga, sa akin, dapat acknowledge ka ng streets eh. Kumbaga kung sino mo nasasakupan mo, kahit ng mga kalaban mo, pag in-acknowledge ka sa OG, ibig sabihin na you have proven yourself. More likely in a good way. Kasi nagstay ka sa gang for the longest years, tapos na-earn mo yung respect kahit ng kalaban mo. OG, may mga obligations kasi yan eh. Dapat, protect your people, protect your familia. Simon. Kumbaga, father ka nga eh. Kumbaga, they look up to you. Parang dapat mas maging magandang halimbawa ka sa mga homies na nasasakupan. Kasi kung ipapasok mo yan bilang dahil sa gusto mo lang magkaroon ng chicks so para kilalanin ka lang, mga bata lang ang kikilala sa kanila. Kikilalanin sila ng mga bata pero sa atin, kami mga may edad na, mga kuya, mga tito-tito na nila, hindi kami matutuwa sa pinapakita nila. At ang di nila naisip, nilalagay nila ang buhay nila at syempre ang kaligtasan din ng mga nasa paligid nila sa alanganin. Dahil akala nila, madali lang ang pagkakasar ka, gulo. Pag-isipin nyo mabuti. Syempre, una-una sa akin, sa lahat ng mga gangs, syempre, kaya natin syempre, pinoproklama or sabihin na natin na lagi natin ina-advocate yung respeto at pagmamahal. Kasi yan yung pangunahing rekado ang magdadala sa'yo kahit saan. May gang ka man o wala. Kung meron ka respeto sa pupuntahang mo lugar, tatanggapin ka niyan. Pag meron kang pakisama, yayakapin ka ng mga yan. Kung wala ka niyan dalawa, kung mas maangas ka pa sa pinupuntahan mo lugar, hindi ka tatagal doon. Tandaan mo, respeto, kahit sabihin mo ikaw, walang pinaka. Sabi nga ni O2KB, walang pinaka. Rest in peace kapatid, OGKB from my side. So, walang pinaka. So, kailangan natin maging low-key. Kung OG ka, then OG ka. Diba? Then prove it. Kung talaga OG ka sa hood ninyo, then pakita mo, patunayan mo. Hindi yung sasabihin mo na matapang ka, may gusto mo magsimula ng gulo, gusto mo gumawa ng gang war. Hanggang saan mo kayang panindigan yan? Sabihin na natin na 50 yung homeboys mo.
every week may gang war. So sabihin natin, every day meron kang 3. Do the math. Di ba? Ubos. Baka mamaya doon sa pangalawang homie pa lang, sabihin natin, una may babanatan, papalag pa kayo. Kung mapuruhan na yung mga homies natin o mga homies ninyo, kaya naman pangkat yan sa daan. Tulad ngayon, sunod-sunod ng mga nag-aaroon ng insidente, nag-aaroon ng gang war. Tanungin mo sila, bakit sila nag-away? Dahil una, sa gang, or pwedeng may beef, or dahil sa dala ng alak. Pero hindi nila iniisip yung consequences. Parehas may magulang ang matatalo. Mas masarap maging gangster na wala kang kaaway. Mas masarap yung maging gangster na maging mabuti kang halimbawa. Kumbaga given na yan eh. Tulad ito, sa video na to, given na yan. Kumbaga may mga magre-react na negative dyan. May sasabihin na, tangin na, ba't nakamaskara pa, bakit ganito, ganyan. Kumbaga tayo, hindi na natin bibigyan ng pansin yan. Kasi para sa akin, lahat na may mga taong may negatibong sinasabi, sila yung may maraming problema. Yes. Sila yung may mga hindi nila kayang harapin yung mga problema nila. So yung mga magko-comment ng negative dyan, mga utol, sana ma-solusyonan nyo yung pinagdadaanan yung problema. Thank you for watching. And thank you for watching, diba? Pero syempre, mabalik tayo dun sa gang war. Isa din yung sa gusto kong mapaliwanag dahil ang gang war, hindi siya biro. Hindi siya yung tulad na napapanood nyo sa movie na putukan dito, putukan, hindi natatapos yun dun. So let's say, dalawang grupo, kasi pagkabataan, ang ginagawa kasi namin ngayon, nag-aaroon kami na tinatawag na ceasefire sa ibang gang. So lahat ng mga kapatid natin. So, kadalasan ng mga agree at pumapabor sa ceasefire, one love, ay yung mga katulad din natin na merong direksyon at merong ambisyon at merong goal at pamilyang iniingatan. Kasi pag ikaw napaaway ka, pag ikaw nakulong ka, hindi lang naman tayo tulad dati na pag ako nakulong ako, mag-iyasahan mama ko, then wala nang iba. Ngayon iba na. So kung OG ka, tapos gusto mo pa rin ng away at may pamilya ka, mag-isip ka mabuti. Madali lang magsimula ng gang war. Sa kung tutusin, sobrang dali lang. Pero ang tanong dyan is, paano mo lalabasan pag nagkaroon na ng gang war? Paano kung dumating sa punto na may homeboy ka na nakulong? Paano mo ilalabas yan? May homeboy ka na namatay. Paano mo dadalawin yan? Nakulong? Paano, yun yan, namatay. Paano mo dadalawin sa punto dyan kung alam mo mainit kayo? Tatanggapin ka ba ng pamilya? Yun yung mga bagay na naranasan namin na hindi kami makapunta sa lamin ng mga kapatid namin dahil ayaw sa amin makita. Ayaw kami makita ng pamilya nila dahil kami yung sinisisi. So, kaya nyo bang harapin yung mga naranasan namin na pagdating nyo, na kapatid nyo yan, pero doon pa lang sa pinto. So, gusto na kayong barilin, gusto na kayong sipain ng pamilya dahil kung di dahil sa gang, ano yan, sabihin natin na buhay pa sana yung pamilya namin. So, yun yung bagay na ayaw namin maulit. Ewan ko siguro sa ibang mga OGs hindi ganun yung pananaw nila. Pero para sa akin, naging pamapusok din ako eh. Wala na akong dapat patunayan. Sa mga tunay na nakakilala sa akin, mga nakaaway ko dati, sorry nga pala. Pero, sorry na. So ngayon sa akin, wala na ako sama ng loob. Kasi binitawan ko na lahat yun dahil di makakatulong sa growth ko yan. So para sa akin, kung ikaw magsisimula ng gang war, or sabihin natin na pabor ka, or hindi mo iniisip ang magiging kalalabasan o resulta na magiging action mo, sobrang madaming madadamay. Hindi yan ang gang war, hindi lang 1 week yan. Hindi lang 3 linggo. Hindi lang sabihin natin, walang, parang ano lang yan, gera sa mundo. Kaya paano mo malalaman kung tapos na ang gera? Kung OG ka, hanggang kailan mo kaya paglaban yung bagay na may pamilya ka, di ba? May iniingatan ka. Kung may trabaho ka, ano ka papasok sa trabaho mo? Di ba? Kung gusto mo mambanat ng homie, madali na naman mambanat ng homie, pero isipin mo yung kalalabasan ng gagawin mo. Di ba? Lahat ngayon, high-tech na eh. Makakarating at makakarating yan. May tenga at may tenga at may mata at may mata at may bibig at may bibig. Sa mga tunay, alam mo yan. Kaya, yung mga kabataan, ang pinakamapapayo ko is mag-isip kayo na mabuti. Dahil, maaaring yung kasama mo, o maaaring ikaw, napapanood mo pa to. Pero kung
magiging mapuso ka at hindi ka makikinig sa OG mo at hindi ka didiretso ng galaw mo, nasa sa'yo yan. It's either pag-uusapan ka na lang malupit ka, then afternoon wala na. Pero mas masarap kasi sa pakiramdam yung pag-uusapan ka nila habang nabubuhay ka dahil sa mga bagay na ginawa mong mabuti kesa dun sa, ang hirap dahil pag nagkaroon na ng gang war, paano kung tumagal ng 1 taon yan? 100 lang kayo sa hood ninyo. Kalahati dyan hindi naman active. 50 dyan papalag, di ba? Parang ilang buwan ka lang. And then hanggang kailan mo kayang isabay yun? Paano kung naipit na yung pamilya mo? Paano ka papasok ng trabaho? Paano yung negosyo mo? So kung nag-iisip ka mabuti, kung talagang yung mga OGs, nag-iisip sila mabuti, gagabayan nila yung mga homies nila dahil kung ano man ang ginawa ng mga kabataan mo, babalik sa'yo yan. Pag yung mga bata, ginagawa namin, pinag-aayos agad namin sila. Dahil pag ang matatanda, nag-away-away, wala nang susuway dyan. Magtutuloy-tuloy na yung away. Kaya hanggat maaari, kailangan natin maging malawak. At kung ano man ang pagkakaiba natin, gang lang naman ang pinagkaiba Letra, ibig sabihin, taon na natayo, paniniwala, kultura. Pero kung isipin mo, music, isa lang. Favorite artist, parehas lang. Lahat ng trip natin, pare-parehas. Nagkataon lang talaga ng panahon natin, walang nagpapaliwanag ng ganito. Okay. Ano ba ang layunin ng Temple Street ngayon? Ngayon kasi, siyempre, iba na yung, sabihin natin, antas ng pag-iisip ng bawat member ng Temple Street. So, nandun tayo sa, naranasan na namin yung mga negatibo at positibong resulta kung ano man yung magiging action namin. So, ngayon, mas maingat kami, mas naging organisado. Kumbaga, pinipilit namin mapag-isa. At syempre, magkaroon ng isang layunin ng buong Temple Street. So, kagandahan ngayon, dahil sa marami ng mga businessman, marami rin ng mga homies na sabihin natin na kumikita na rin. At syempre, iba pa nga, nasa politika So, ginagamit na nila ang pagiging Temple Street nila sa mabuting paraan. So, nag-aaroon ng feeding program, nag-aaroon ng, sabihin natin, mga patrabaho, nag-aaroon din ng, sabihin natin, ng mga assistance. So, pag may mga nasunugan. So, kumbaga, naka-ready na kami. So, meron na kaming pondo na nakahanda para sa mga pagtulong. Pantulong siyempre sa mga komunidad namin, simpleng paglilinis, outreach program, mga feeding program, mga maliliit man na bagay para sa iba. Pero sa amin, malaking bagay na yan. Kasi dati, ang ginagawa lang namin, manggulo Yes. Di ba? Magpuya, tapos magdamo, tapos pag sabog ka na, kaya lasing ka na, maghanap ka na ng kaaway. Kaya doon nagsisimula yung mga away-away. Pero ngayon kasi, kung ganun ka, ang badoy mo, buta isipin mo, magiinuman tayo dito, tapos tara, mambanat tayo. Hindi mo, Old school moves. di ba? Hindi mo, hindi, nahanap na ako sa ako Yung ibig sabihin nun is like, kailangan kasi, ngayon sa panahon na to, mas maging maingat tayo dahil ang new generation kasi tinitingnan nila tayo. So, ngayon, masasabi ko ang Temple Street is gumagawa na lang ng mga bagay na magiging positibo sa komunidad namin at maging mabuting halimbawa sa nasasakupan namin para pagdating ng panahon, hindi na kalokohan ang matututunan nila sa amin kundi paano tumulong sa kapwa. Umiiral ba talaga ang sinasabi nilang One Love? Sa totoo lang, hati ang reaction na yan dyan sa di ba? Ito pwede magsalita para sa pangkalahatan dahil napakasensitibong usapin yan dahil tulad nga na nabanggit ko, marami nagbuwis ng buhay. Marami nagsakripisyo. So, ang One Love is para sa mga taong bukas lang ang isip para dun sa salitang One Love. Iilan lang syempre ang mga nagsasapuso niyan. Kumbaga, karamihan sa amin, ang dinadala is ceasefire, tigil putukan. Kumbaga, syempre, sa ngayon kasi marami din ang mas gusto na manatili na lang sa pagkakataon kung saan wala ng gulo na nangyayari. Pero hindi talaga siya may iwasan Pero para sa akin siguro, kailangan natin maging responsable. Tulad nga na nabanggit ko, kung OG ka, kailangan mo panindigan yan. Kailangan mong patunayan na OG ka. Hindi lang sa OG na matapang ka. Kasi hindi na uso matapang ngayon. Parang, kung matapang, edi matapang ka, punta ka sa Marawi, punta ka sa gera. Doon, tangina. Kung gusto mo manaksa, gusto mo mamaril, doon talaga, di ba? Gawin. Kahit tangina, lahat ng trip mo, gawin mo doon.
Pero, Comment na naman dyan. Gawin mo yan Gawin mo yan dito dito sa Mindanao. Comment yan dyan eh. hindi kasi kung given yan eh, kumbaga napunta rin ako sa Mindanao kasi half Bisaya ako eh. So mother ko sa Mindanao, so kasabot ko Bisaya. So napunta rin ako Davao, kasi solid yung mga doon, mga homies. Pero syempre, tulad nga nabanggit ko, kung may mag-comment man na pumunta ka ng Mindanao, may problema lang din siguro siya. Kumbaga, yun na lang din siguro naiisip niya. No? Pero, yun nga, anyways, babalik tayo doon sa One Love. Is yun lang nga nakikita ko na solusyon para maiwasan natin yung magiging problema in the future. Kasi, kung hindi natin paninindigan, hindi natin isa sa puso yan, tayo rin ang magiging problema. Isipin mo, kung namumuno ka, OG ka tulad ng sinasabi mo, at talagang kung may malasakit ka sa mga nasasakupan mo, hindi mo hayaan na makulong yan, hindi mo hayaan na masaktan yan, hindi mo hayaan na masaksak, hindi mo hayaan na mapahamak yan. Marahil boss, iba yung paniniwala ng mga tao sa lipunan sa pagiging sanggang member. Ito na yung pagkakataon. Paliwanag nyo sa kanila kung ano na hanggang ngayon. Magiging pinakamagandang tanong sa naging pag-uusap natin. Kumbaga, hanggang kasi ngayon sobrang malayo na siya sa dati. Kasi tulad dati, ang reputasyon kasi ng pagiging gangster is basagulero, hanap ng gulo, puro negatibo. Kasi tulad nga ng nangyayari sa pelikula kasi, parang yun yung nakikita nila. So parang yun yung pinoportray nila na parang gusto nila maging putok. Kumbaga, parang naiisip nila na parang pag sinabing gangster, para maging sikat ka, gagawa ka ng bagay na ikakaputok mo. Kasi lumaki tayo sa era kung saan pag sinabing tangina nakapatay to, tangina nangulungan to na matindi, tangina nagnakaw to, tangina ganito, parang nahahype ka, parang ikaw, parang wala ka namang alam, nakikita mo lang yung puri, pero yung tao na nagdaan doon, yung nakulong, yung gumawa nun, hindi nila naiisip kasi hindi nila nararamdaman kung ano yung pinagdaanan ng tao, yung napasok siya sa loob, yung nalungkot yung pamilya niya, hindi nila alam yun. So naisip lang nila, tangina gagawin ko to para makilala ako. Pero hindi naman lahat ganun eh. Minsan may hindi nagtatagumpay, minamalas. Kaya ngayon, ang tingin ng ibang mga tao sa mga gangsters, ganun pa rin. Kahit gumawa ng kabutihan, ganun pa rin. Para dun sa mga hindi bukas ang isip. Pero, syempre, ngayon, sa kabutihan palad, marami ng gangster ngayon ang gumagawa ng kabutihan. Kumbaga, yung mga masasama, pangit at negatibong mga naranasan nila, namin sa buhay, na ibabahagi na namin sa mga homies. Kumbaga, hindi naman lahat yan makikinig eh. Totoo yan. Sa lahat ng mga sumasali ng gang, hindi naman lahat na sumali ng gang, mamahalin nila yung gang tulad ng pagmamahal namin sa gang. Dahil iba dyan sumali dahil sinali ng tropa. Iba dyan sumali ng gang dahil maraming babae, di ba? Best friend ko kasi si ganito eh. Iba dyan sumali ng gang kasi yung kaaway nila sumali na ng ibang gang. Dahil yung ibang mga OGs ang gusto nila is parang magparami lang. So syempre ikaw, sige, gusto mo sumali? Tara, talaga rito. Ako, bad trip ako sa bahay, bugbugin kita. So, nagigets nyo yung parang yung transition ng pananaw ng mga tao, imbes na maging mapabuti, nagiging masama. So, ngayon kasi yun yung binabago natin eh. Yes. Hindi to magiging posible, hindi mababago ang tingin ng mga tao, yung komunidad sa atin. Hindi tayo tatanggapin ng ganun basta-basta kung hindi mo mapapatunayan ang sarili mo. Dapat ipakita. Kailangan din ipakita yan. Patunayan mo, OG ka patunayan mo, gumawa ka ng bagay na maganda sa nasasakupan mo. Ngayon, ang dami gumagawa ng outreach program sa ibang gang. Marami. Diba? Iba't ibang gang, hindi lang fraternity ang gumagawa niyan ngayon, hindi lang mga local, yung mga LGU, hindi na lang, pati mga gangs ngayon gumagawa. Minsan nga, mas nauna pa mga gangster eh. Mga malalaki na pakinabang sa Mismo. Pero syempre, kailangan din natin bigyan ng paalala yung mga tao na bilang gangster, maging iba man kami sa paningin ninyo. Tao din kami at marunong din kami mag-isip. Pero mas hindi lang naging maganda ang naging karanasan namin. Kumbaga, kami yung mga tinatawag na nagpipigil kami ng emosyon namin in a way na kami mismo ang bumali ng mga sungay namin. Na anytime na pag kami kumanti sa amin, pwede kami bumalik sa dati. So magiging maswerte ka kung pipiliin kong maging mabuti ngayon
at ipagpapasa Diyos ko na lang ang ginawa mo. O kung babalik ako sa dating ako, hindi ka naabutin bukas. Desisyon yun. Kaya kailangan tayong maging responsable sa magiging reaksyon natin. Hindi porket kakaiba yung forma, gagawin yung biro. Kasi ang tanong din, kaya nyo bang panindigan pag nagbiro kayo? Pag kami naman na nagbiro sa inyo, mas mabuti yung pag nakakita kayo ng mga tulad namin. It's so good. Baka nga mas masarap pa kami makasama eh. Kasi kami, di ba pare? Kasi mukha na kami mga sanggano, which is sanggano naman talaga kami. Pero kami, yung mga oldies, yung mga ito, mga utol ko, yung mga umpare ko, mga kapatid ko, mga homies ko na nag-enjoy na rin ng buhay ngayon, ng mga OG status. Siyempre, para sa inyo to, cheers tayo mga utol. Pero kami na lang yung nag-enjoy at ayaw na namin ng gulo. Bakit? Walang pera dyan. Di ba? Kasi pag ganang away ka, Bastos pride. punta ka barangay, punta ka ng pulis, and then napapayansa ka doon, yun na magpapapondo pa sa'yo, naging ano ka pa, liability ka pa, walang pera dyan. Pero kung tayo mismo, kanya-kanyang connection, hindi naman namin pwedeng sabihin na kami lang ang pinakamalakas, walang pinakamalakas. Lahat tayong malakas, lahat ng gang sa Pilipinas malakas, dahil isa lang naman dinadala natin lahi, Pilipino eh. Pero syempre, doon lang nagkakaiba sa paniniwala natin. At syempre, doon lang din magkakaiba kung paano mo ipapakilala yung sarili mo doon sa nasasakupan mo. Dahil lagi niyo tatandaan, sa pagiging gangster, meron kang gang, meron kang pangkat. So ano man ang gagawin mo, kagaguhan o kabutihan, paglabas mo, hindi lang sarili mo ang dinadala mo. Dinadala mo rin yung buong gang, buong pamilya, buong pangkat. So kailangan mo maging responsable. So kung miyembro ka na ng gang, lagi mo tandaan, kailangan mo sumunod bago ka magpasunod. Hindi ka pwede magpasunod tapos ayaw mo sumunod dahil merong mas nauna sa'yo na pwede magpasunod sa'yo whether you like it or not. Yan yung batas ng mga gangster. Hindi ka pwedeng bumali. Responsibilidad yan at syempre pagmamahal. Barrio Temple Street Gang, Forbida, MBPLS. Dapat ba talaga kayong pangambahan? Depende yan, paano mo i-approach. Kasi lahat naman siguro magre-react kung anong approach sa kanila ng tao eh. Kung ibang pakay mo sa akin, pangit ang pakay mo sa akin, hanggat maaaring maiwasan kita, iwasan kita. Pero pag pinilit mo yung kulit mo, Pagbibigyan ka namin. may kailangan din akong protektahan. Siyempre, di ba? Mismo, kasi yan yung ano eh, tipo na magbiro ka na sa lasing at bagong gising. Wag lang sa gangster. Hindi, joke lang. So, hindi naman talaga dapat pangambahan. Kasi ano yan eh, kumbaga, Yun nga, parang depende eh. depende yan sa approach mo. Siguro, maging pag may nakita silang gangster sa kontra, pero meron din kasi na hindi natin maiiwasan. Let's say for example, sabihin natin kung nagbibisyo, hindi niya nakaing control yung bisyo niya, tapos member siya ng gang, olaps na olaps, tapos kaya bangag na bangag, nakakita na ano, mantitrip. Siyempre, Dala niya yung ano, no? di ba, parang siguro doon magiging mapanganib kasi unang isipin ng tao na ito yung gang yan eh. Yes. Oo, Nadadamay pa. Oo. So, parang depende na lang siguro. Pero makikita mo naman agad kasi, kumbaga, paano ba explain? Kumbaga, yung energy, hindi kasi nagsisinungaling yung energy. Vibes never lie. So, mararamdaman mo kung yung isang tao is meron siyang pangit na pakay. Sa isang bilog mo pa lang pag meron ka nakitang bagong G, kahit sabihin mo na walang gang yan, kahit anong gang yan, pagka goods ka sa amin, tangin na goods agad pakiramdam mo, para tayo, di ba? Magkakilala. Ngayon pala tayo nakita, pero ibagad yung ano natin. Kumbaga, ganun pasabi, tangin na parang ang tagal na kitang kilala. Siguro para mga 5 days na, parang ganun. pero may mga tao na parang ang tagal mo na kasama, pero Ang bigat. tangin na yung kasama to. Bakit? Tangin na lang, hindi ko lang direct kasama. Exactly. Kumbaga parang ganun lang yun eh. Kumbaga, nasa depende yan kung paano mo i-handle yung sarili mo. May mga tao na sasabihin na tangin na mapanganib to. Then kung tingin nila, kasi given na yan eh. Then patunayan mo, depende. Kung nyari ako, ayokong sabihin na mapanganib ako. Which is alam ko sa sarili ko na mapanganib ako. Pero ba't ko
anong rason para gamitin mo yung pagiging mapanganib mo kung yung tao nakaharap mo is maayos sa'yo? Yes. So, tama. depende Depende talaga. sa taong kaharap namin. Kung ire-respeto nyo kami, mas re-respetuhin ka namin. Kung papakisamahan nyo kami, mas papakisamahan ka namin. Yun. Pero kung babastusin nyo kami, mas bastos pa kami sa bastos. At mas balagbag pa kami sa balagbag. Kamusta ka na ngayon, sir? Ngayon, siyempre, we're still doing good. Kumbaga, normal sa buhay na magkaroon ng pagsubok. Kumbaga, sa akin, kung isipin ko, pare, no? Sunod-sunod. Sunod, pare. Sa mga yan, alam na ko pare, sunod-sunod. Pero hindi ako dumadating sa social media kasi wala namang may pakialam. Yes, tama yun. At syempre, salamat ako sa mga kaibigan at mga kapatid ko. Syempre, ito sa kapatid ko, si Saint Bone. Isa siya syempre sa mga nandiyan dyan. Kumbaga, kaya yun din yung nagiging papel natin. Kumbaga sa ibang mga kapatid natin. So, dumadaan tayo sa pagsubok. Dumarating sa punto na parang ayaw mo na. Parang isipin mo, tangina, ito na naman, nangyari na naman, sisisihin mo na naman sa ganito. Pero, normal yan. Ang problema, dumarating sa buhay para ma-realize mo kung ano yung mali para hanapan mo na solusyon. So, yun yung lagi kong ginagawa. So, madami man nangyayari sa buhay natin ngayon, lagi lumalaban. At lagi akong, ngayon, I'm doing good. Kumbaga, ang daming movements. Doon tayo dapat lagi nakafocus sa mga magagandang bagay. Maganda. Kumbaga, yung mga movement, kung nandiyan dyan yung problema, hindi na mababago yan mga kapatid. Yung problema, yung pagsubok, yung mga nangyayari sa araw-araw. Kung alam nyo lang yung mga nangyayari sa akin itong mga nakaraan, kinangina sabihin nyo parang di halata. Pero kanya-kanyang dala lang yun eh. Wala namang ibang choice kundi maging positibo. Dahil kung masyado mong dinibdib yung mga nangyayari sa buhay mo to the point na nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, nakatunganga ka lang, nag-iimo ka, nakikinig ka ng mga, alam mo yung bagay na magpapalungkot sa'yo. Walang mangyayari dyan. Kumbaga, sa panahon ngayon, sabi nga nila eh, only the strong will survive. So, patatagan ngayon, palakasan ng loob, at syempre, huwag kang makakalimot magdasal. Yun ang lagi yung ginagawa. Kaya lagi akong okay, kaya lagi akong positive, kasi alam ko na may Diyos. Na kung ano man yung nangyayaring negative shit sa akin, pagsubok niya yun. Kasi may magandang bagay na parating. Baka meron kang gustong i-promote. Kung ano man yan, sir, ito na yung pagkakataon natin. At marinig tayo at baka tumasan sales natin yan. Siyempre. So, siyempre, sa clothing ko, ito, meron kami jersey ito, Filipino J. Sana all. Ito yung pang gang jersey namin. And then ito yung pang mga, ito, Stoner brand. Ito, para to sa mga mababait at mga kalmadong tao. Mga ganun ba? So, ito, mura lang to. Bibigay ko sa'yo ng 600, ay hindi 600 po, talugi pa ako. 750. PM ako, 700 na lang. Puto parang nautol ko. PM mo lang. Diba, kita mo naman yung packaging na ito. Diba? Quality. At pag binuksan mo to, Mas quality. mas quality, lighter at alam mo na, meron freebies. At syempre, may iba ako, meron nga pala kaming event parating itong June 27, June 27, music video launch namin. Kasama ko yung mga kapatid ko dun sa kanta na Cheat Code. So, dyan, siyempre, unang-una dun sa project na to, kay Padre Jet, ng Classic Love ng TBS, at syempre, bahala na. At syempre, 1017, yan, sila OG Freeze, si OG Lepke, yung kasama namin dito sa track si OG Freeze, and then syempre ako, Native Society, nandiyan din si Ice TZ ng GHR, si Shubaldi ng Republican, si OG Crucito ng TBS, si Yuri Dope, syempre nandiyan din si Polo P, nandiyan. So 500 pesos ang pre-sale ng ticket. So PM na kayo, nandoon kami. So ito yung parang ano siya, alam mo parang One Love event. So lahat ng gang nandoon, kumbaga sama-sama kami. Kumbaga kita-kits tayo daw mga kapatid. June 27 sa DD Nightclub. Sa mga gustong order ng ticket, PM nyo lang ako, Nuki. Alam nyo na yun. At shoutout lahat ng mga Temple
Temple Yeah, Street. Temple Manila Street. Boy Shout out. Pinoy Manila Boy Pinoy Locos Locos. sa buong Pilipinas. At syempre, special shoutout sa aming kapo, Baby Boy Locote, Locote. kay Primo Kid, at syempre sa lahat ng mga veteranos, sa lahat ng councils natin, sa lahat ng territories, much love and respect. At syempre sa lahat ng mga gangs, hindi ko na isa-isahin, pero sa lahat ng mga OGs, sa lahat ng mga kapatid natin dyan, much love and respect sa inyo. At syempre, hindi mawawala ang Parañaque Locos. Yun. So, nandiyan dyan na, syempre, Parañaque, shoutout ko na lahat ng mga territories namin. Unang-una, lahat ng mga kapatid namin sa Barrio Cabrones, Central Barrio, Side, Los Barrios Side, Moonwalk Wario, Moonwalk Valley Side, Dark Side, Dark Side, Los Barrios Side, Wario, BF Barrio Side, Villonco Dark Side, Kabiasnan, Cabiasnan Locos, Doña Soledad. Simon. So, yung mga territories namin, what's up sa lahat ng mga kapatid natin. At So, Fernandez. what's up, Carnales? At syempre, shoutout sa aking mahal na mga magulang. At syempre sa aking asawa, sa aking babe, sa aking mga anak. At syempre, sa taas, maraming salamat sa Diyos. At number 1 yan. All day, every day. All day, every day, Temple Street Gang. I-shoutout lahat ng mga kapatid namin sa Native Society. At syempre, meron kaming label ngayon na bagong buo. Syempre, ang kapatid namin si Luis King. At syempre, Cash Only Records. So, abangan niya, may lalabas kaming album, Native Society, Cash Only Records. At syempre, ako, lalabas din ako ng mixtape ko. At syempre, abangan niyo lahat ng mga palabas na upcoming events namin, lahat ng mga movement. Abangan niyo, supportahan niyo. Salamat agad. Yeah. Parang wala na akong masasabi dito Pero, syempre, hindi pa pwedeng hindi ako mag-ending. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa Laya, wag sa Bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo sa Temple Street, kay Kosang Atuts, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out! Yeah.